ang kapatid na Edwel Sabala na kasama pa din natin sa ating isinasagawang special coverage para sa 107th anniversary po ng Iglesia ni Cristo. Edwin, kanina po doon sa mga report na natanggap kahit dito sa ibang bansa, yung pong yung lingap, yung pagkalinga, lalo na ngayong panahon ng pandemya na na-emphasize po sa marami dahil nakita nila yung pagtulong na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Lagi pong itinatanong, bakit ba ginagawa ng Iglesia ni Cristo ito? Napakaganda ng tanong. Medyo mahaba yung sagot. Gano'ng kahaba ba itong programa ninyo? Hanggang sa kaya po natin. Iuugnay-ugnay ko na rin, pati doon sa sinabi ninyong tema natin, yung paksa natin ngayon, yung biyaya sa gitna ng pandemya. Lagi ko naririnig doon sa mga nagre-report kanina, we live in interesting times. Pwedeng tahiin lahat yan eh. Isa lang ang pag-uusapan. Pero yun nga lang, ipagpapaon ako, Weng, hindi maiiwasan dahil ako ay ministro ng Ebanghelyo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kinakailangang iugnay ko roon sa pananampalataya ng Iglesia ni Cristo yung sagot. Naaalaala ko, ngayon ay 107th anniversary natin, naaalaala ko nung centennial ng Iglesia, 100th anniversary ng Iglesia. Ang kapatid na Eduardo Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, meron siyang binasang mga talata sa Biblia. Jeremias 9:23 hanggang 24. Ipaparaphrase ko na lang. Ang sinasabi ron ng Panginoong Diyos, humigit kumulang, yung marunong, huwag niyang ipagmalaki yung kanyang karunungan. Yung malakas, huwag niyang ipagmalaki yung kanyang lakas. Yung mayaman, huwag niyang ipagmalaki yung kanyang kayamanan. Ang sinasabi ng Panginoong Diyos, at again, I'm paraphrasing, kung merong gustong magmalaki, ang ipagmalaki niya, kilala niya ako, nauunawaan niya ako. Bakit daw? Sapagkat ang Panginoong Diyos, yung kanyang pag-ibig, hindi nagbabago. Ang lahat ng ginagawa niya, matuwid at makatarungan. Yung binasang iyon ng kapatid na Eduardo Manalo, hindi bago sa kanya iyon, sapagkat sa buong panahong umiral ang Iglesia ni Cristo sa mga panahong ito, mula pa sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, yun na talaga ang itinuturo sa mga kaanib sa Iglesia. Kumilala sa Panginoong Diyos. Papaano ang pagkilala sa Kanya? Pagka binatay natin sa sinasabi sa unang 1, 2, 3, ang tunay na kumikilala sa Panginoong Diyos, sumusunod sa mga utos Niya. Mahalaga ba iyon? Talaga bang biyaya ang daladala nun sa buhay ng isang tao? Anuman ang sitwasyon, may pandemya man o wala, ay napakahalaga. Halimbawa, noon lang Sabado, July 24, nangasiwa ng Thanksgiving Worship Service. Pasalamat ang kapatid na Eduardo Manalo. Binasa yung isa pang talata sa Biblia, Awit 145:19. Humigit kumulang ano sinasabi ng Panginoong Diyos. Yung tagasunod niya, sa makatwid, kumikilala talaga sa Kanya. Yung tagasunod niya, pinakikinggan niya pag lumalapit, pag nananalangin sa Kanya. Ano ang isang halimbawa ng utos ng Diyos na laging sinusunod ng tagasunod? Awit 34:9. Ang nakalagay dun kung nais mo ang pinakamabuti, sambahin mo ang Panginoong Diyos. Pagsamba lang ba? Hindi lang pagsamba ang utos ng Diyos Yung mga nireport kanina, yung ibigin natin ang ating kapwa, lingapin, tumulong tayo sa nangangailangan, nasa Biblia yan. Utos ng Diyos yan. Kung tayo ay tagasunod ng Panginoong Diyos at sinusunod natin yan, yung sinabi ng Diyos na siya ay nakikinig, siya ay tutulong, ay matutupad sa buhay ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yung mga kapilyang patuloy na ipinatatayo, pinasisinaya ang mga gusaling sambahan, yung pagdaragdag ng mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo, pagpapatuloy ng mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo, lahat ng yan bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Pag sumusunod, may biyaya. Alisin mo man yung yung salitang pandemya, sapagkat palitan man natin yan ng halimbawa ay bagyo, baha, pumutok ang bulkan, sa ibang bansa umuulan ng yelo. Ano man ang sitwasyon, may biyaya sa buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, basta't sumusunod sa Panginoong Diyos. Babalikan ko yung Jeremias 9:23-24 na binasa nga ng kapatid na Eduardo Manalo noong sentenaryo. Nahahayag kasi na ang Panginoong Diyos hindi nagbabago pag-ibig niya. So imaginein natin, Weng,
At ito nauunawaan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit ano sitwasyon, pinangungunahan tayo ni Brother Eduardo Manalo na sumunod sa mga kalooban ng Diyos sapagkat ang pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo, yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang matuwid at makatarungang mga gawa, sasama sa atin. O di biyaya nga. So, bakit ka titigil sa pagsunod? Bakit tayo titigil do sa mga gawain ng Iglesia ni Cristo? Dahil lang sa may pandemya. Ngayon nga natin lalong kailangang, lalong maramdaman at lalong mahayag sa buhay natin. Iniibig tayo ng Panginoong Diyos. Pasensya ka na, napahaba yung sagot ko doon sa Hindi tanong po. na maikli. Pero mas naunawaan naman po namin. Ang isa pa nga po na sabihin na natin na marami din ang nagtatanong, sa dami ng mga pagsubok na pinagdadaanan po ng buong mundo, bakit maligaya at nakikita nilang very positive po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Una, bigyan natin ng konteksto uli. July 27, 1914, 107 years ago, no? Noong lumitaw ang kauna-unahang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Habang lumalayo tayo doon sa petsyang iyon, lumalayo tayo doon sa pagsisimula ng unang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, lalong lumalapit naman tayo doon sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Noon ngang July 24, nitong ilang araw pa lang lumipas, binasa ng kapatid na Eduardo Manalo yung nasa Lucas 21:28 na doon ipinaaalala ng Panginoong Kristo na pag nakita yung mga palatandaang nagpapatunay na malapit na ang pagbabalik niya, dapat maunawaan ng mga tunay na Iglesia ni Cristo yung katuparan ng katubusang ipinangako, lalong papalapit na rin. Ba't hindi magiging maligaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi natin sinasabing walang problema. Maraming problema. Pero kahit gaano kabigat ang problema, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi naman nabago yung kapangyarihan niya. Makapangyarihan siya sa lahat. Puno siya ng malasakit para sa lingkod niya. Lalo lang nahahayag. Siguro yun ang gagamitin ko. Lalo lamang nahahayag sa buhay ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ang Panginoong Diyos na pinaglilingkuran natin, lalong inihahayag yung kanyang biyaya at pagpapala. Kahit bumibigat ang sitwasyon ng buhay. At yun po ang tinatanaw nila. Kaya positibo. Kaya maligaya. Kahit may problema, positibo ang pananaw. Sapagkat hindi nawala ang Diyos. Tutulong ang Diyos. At yun ang ipinag-aanyaya natin sa mga kapwa-tao natin kahit saan tayo makarating.